Yo! What's up sa inyo mga men? So nandito tayo sa Hamstery. Wala pa akong update sa inyo tungkol dun sa istante na balak namin gawin dito. Ngayon, i-update ko kayo. Wait lang. Bang! Ito na yung istante na project namin. Pero si tatay lang gumawa. No? So, ito yung sinasabi namin sa inyo na talikuran. No? Napakita ko sa inyo kung paano itsura niya. Meron dito sa harap, tapos sa likod. Ayun, no? Magkatalikuran yan. Kulang na lang dyan mga men, beans para punuin to. No? So, ang kailangan naman natin ngayon, ang agenda natin ngayon, makapag-ipon ng fund, ng pera, para makabili ng mga second hand beans kay Boss Eds. No? Kasi binibenta niya naman na sa atin yung mga beans niya. Yun na lang pag-iipunan natin. So, hindi ko na kayo na-update kasi habang ginagawa to ni tatay sa umaga, nasa trabaho naman ako, hindi makapag-vlog dito. Kaya, eto na, nakita nyo na. Buo na. No? So, ngayon, mga men, pag-usapan natin o bibigyan ko kayo ng chismis patungkol sa madalas kong nakikitang post sa mga hamster group, no? Na merong kumakalat na Roborovski na blue dito sa Pilipinas. Tingnan natin kung ano pang mahalungkat natin na mga issues tungkol dyan sa Roborovski blue na yan. So, ayun nga mga men, ano pang inaantay nyo? Umpisahan na natin to. Merong iba't ibang species ng hamsters. Actually, nung nag-research ako sa Google, umaabot siya ng 20 species ng hamster ang meron sa buong mundo. Pero meron lang tayong 5 common species na pwedeng alagaan. No? Una dyan is yung alaga natin dito sa hamstery, yung Syrian hamster. Next is yung Campbell dwarf hamster. Next is yung winter white hamster. Pang-apat is yung Chinese dwarf hamster. Pero itong Chinese dwarf hamster is napaka-rare nito. Unang beses ko nakakita nito doon sa Animal Con. Yung hamster na yon nagkakahalaga ng 10,000. No, napaka-rare niya kasi mahirap daw siyang i-breed. And last is yung pag-uusapan natin ngayon na may issue, itong Roborovski hamster. So isa rin siyang uri ng dwarf hamster pero ibang species siya, no. So ito na nga, nung mga nakaraang buwan, nag-scroll ako sa Facebook sa mga group na hamster na kinabibilangan ko, no. So marami akong nakikitang post tungkol sa issue na Roborovski blue. Kaya nag-research ako, no, inalam ko kung sino yung nagpo-produce ng Roborovski blue na yan. Then naano ko siya, natuntun ko siya, no? So natuntun ko siya hanggang sa nalaman ko na meron pa siyang YouTube account, no? So yung YouTube channel niya is eto, Philippine Hamster Addict o PHA. No, so tinignan ko yung mga videos niya diyan. And ayun nga, confirm nga na sa kanya galing yung Roborovski na blue na sinasabi, no. So ayan, nagtanong-tanong din ako sa mga tropa natin ng mga nag-aalaga, no. Nanghingi din ako sa kanila ng reaction video tungkol diyan. Pero sa next video ko na yun ipapakita sa inyo kung ano yung mga reaction video nila and kung ano yung masasabi nila doon. And meron din akong isang nakausap na interview na siya mismo ay nakabili ng sinasabing Roborovski blue na yon pero nag-fade, no? So doon na natin pag-uusapan yan. Ngayon, pag-uusapan muna natin na posible ba talagang makapag-produce ng blue ang Roborovski, no? And kung saan bang bansa meron pa lang na ganyang klaseng hamster, no? Dun sa posibilidad na makapag-produce ng Roborovski blue, sa tingin ko merong posibilidad, no? Kasi based nga doon sa mga natanong ko, meron na daw na ganyang hamster, yung blue, no? Kasi pag sinabing blue mga men, rare yan. Sa Syrian, pag sinabing blue, medyo mataas pa yung presyo. Mahal pa, abot pa ng 1,000, no? Syrian yun, ha. So sa CDH meron din tayong blue, no, may blue din sa CDH. Pero kung pagbabasihan yung presyo, hindi siya magiging ganong kasing mahal kagaya ng sa Syrian, no? So sa ngayon kasi si Roborovski is yung presyo niya
medyo mataas pa ang isang peraso kumpara sa Syrian. Pero dati, ang taas daw talaga ng presyo niyan kahit isang peraso. Kahit yung mga normal lang na mutation, umaabot ng 500, mga libo, yung pair, yung pares, no? Kaso nga, dumami yung nag-breed, gano'n naman eh. The more na mas madaming nagbe-breed, syempre, magbebenta rin sila, bababa yung presyo. Yung posibilidad na magkaroon ng Roborovsky Blue is mayroong posibilidad pero wala pang nakakagawa ng legit dito sa Pilipinas. Ulitin ko, wala pang nakakagawa ng legit dito sa Pilipinas. No, kasi yung na-discover ko na blue, yung nagpo-produce kunyari ng blue na robo is nagfe-fade, no? So, i-share ko na lang sa inyo yung interview ko dun sa nakabili. May mga tinanong akong tropa tungkol dyan sa Roborovsky Blue na yan. Ang sabi nila, meron daw na Roborovsky Blue, hindi pa pirmado, pero meron daw sa bansang Singapore. Meron daw silang napuproduce na dyan na Roborovsky Blue, kaso hindi sila nagbebenta, no? Kumbaga, syempre, napaka-rare niya pa. Hindi nila basta-basta ilalabas 'yon, ibebenta nila sa ibang bansa. Posible na meron nang nag-e-exist na Roborovsky Blue sa mundo, pero sa Pilipinas wala pa. And yan lang muna sa ngayon no? So, sa next video naman, i-share ko sa inyo yung mga reaction video ng mga nahingian kong tropa tungkol dyan sa Roborovsky Blue na yan. And yung pinakamalupit dyan is yung mismong nakabili ng Roborovsky Blue dun kay Philippine Hamster Addict. And pag-uusapan din natin kung sino ba yung tao sa likod ng Roborovsky Blue na yan. Hindi ko naman siya papaita ko lang sa inyo kasi baka sa mga nanonood sa atin, ma-amaze din kayo kagaya ko. Kasi ako na-amaze ako Roborovsky Blue. Tapos, mag-invest kayo doon, makasalamuhan nyo yung tao na kung sino man nagsasabi na meron siyang robo, may scam kayo. Kagaya nung na-interview ko. So, abangan nyo yung next video mga men. Sa ngayon, ito lang muna. No? Binuksan lang natin yung issue tungkol dyan sa Roborovsky Blue na yan. Tapos, papasarapin natin yung kwento sa susunod. So, ayun nga, mga men, hanggang dito na lang muna. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa YouTube channel ko, Kuya J Hamstery, meron na tayong 12,055 na mga solid mensters dyan. And meron akong ilalabas na merch, pero sa amin lang muna. No? Kumbaga parang uniforme namin dito sa hamster ni tatay. No? Pinapolish ko lang yung design kasi hindi ako makakita ng masasabi kong tutok dun sa pagpiprint ng t-shirt. Kasi yung nakilala natin na subscriber din natin, syempre nagtatrabaho siya, tas gabi lang, no? Pahinga niya na lang din. So, yun, tignan natin kung masusunod yung design na gusto ko. Kasi napaka-minimalist lang naman niya, tas nakalapat lang sa itim na t-shirt. No? So, ayun nga, mga men, hanggang dito na lang muna. Mag-subscribe kayo dyan, dito. Tapos, huwag kayong mag-skip ng ads para makaipon tayo dito, pambili ng mga bills. So, ayun nga, hanggang dito na lang muna. Magandang gabi.